Hey guys, hi. Hi po. So wait lang natin yung iba, no? Please like it, share it, tap it, guys. Ay, 22 to 33 pa yan. 33 pala yan. Matthew 14, 22 to 33. And hello po. Yan, paki-like it, paki-share kapatid. Pasend na rin sa group chat natin sa Blue App, no? Para mas marami pong maabot ang salita. Yes po, opo. Hindi ka pababayaan ng Diyos, yun yung pong topic natin ngayon. Kaya paki-share na lang po ito, paki-repost po mga kapatid, no? Paki-tap. Ali tap. So, mag-start na rin po tayo for a little while, no? So, after like 10 minutes, maabuti natin ito ng 10,000 naman. I-tap natin, no? Para bago po tayo mag-start. 10K bago mag-start. Nakuha ko yun dun sa isang nagla-live, eh. Yan. Hello po. Kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay? So, after like mga 10 minutes kapatid, mag-start na rin tayo. Kaya paki-repost naman, no? Para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Paki-repost po, paki-share, paki-send po sa mga tropa nyo, paki-send po sa lahat, no? Yan, sige po. Like it, share it, tap it, guys, no? Yan. Hello po, kumusta po? So, Matthew chapter 14, verse 22 to 33 and 33. Yan, hello po. So yan, paki-like it, paki-share it naman kapatid, paki-tap po, no? Paki-repost na rin at paki-like po ng madaming-madami. Hey po, magandang umaga po. Yan, kamusta po kayo? And good morning po. Hey ate sa... Hello. Uy, may nag-heart. Yan, paki-like it, paki-share it, paki-tap it, guys, para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Yan po, sige po, no? And so may hinihintay kasi akong dumating. Kasi hindi pa dumadating. Kaya sabi ko magla-live na lang ako, lalabas na lang ako mamaya-maya pag kumatok na sila. Pero ayun po, kamusta ba ang buhay nyo? Kamusta po? Kagabi po hindi na po ako nakabalik, babalik dapat ako eh. Kaso malamig. Tapos sinipon pa ako kaya tinulog ko na lang. Ayan, salamat po salamat po sa mga nandito na. Pwede ba natin paabutin ng 10,000 likes to? Power tap. uy, may nagtap. Tap. Share. Tap. Share. Ayan, Matthew chapter 14 verse 22 to 33 po, no? Tap. Share. Tap. Share. Oo nga eh, salamat nga sa Panginoon kasi kinuha po kami actually in church na mag-preside po ng funeral service doon sa mother-in-law at nanay ng isang member dito sa church. So, ayun, bali Sabado kami ng evening doon. At the same time, ayun, pag funeral service kasi, syempre, makikiramay. At the same time, mag-share na rin ng gospel, no? So, ayun, tapos,
naghahanap ako ng preacher para bukas. Kung wala, ako ang magpe-preach sa prayer meeting namin. Tapos, medyo puno schedule. Pero ang maganda naman din kasi sa Panginoon, 'pag 'to naman 'to sa Lord mo ginawa, meron pa ring bunga. Amen. Alam mo ang Panginoon kasi ano siya, concern siya sa tao, concern siya sa kaluluwa. So, sabi nga ng Bible 'di ba, kung pipiliin ka sa handaan o sa lamayan, laging lamayan. Amen, kasi mahirap pong mamatayan, eh, 'no. So, kaya kailangan ay wait lang po, ayan na siya. Wait lang po, ah. Ayan, let's go ulit. Sa kahit sara mo lang, huwag mong iyak. Oo, ate. Ayan, nandito. Ay, sorry. So, dumating na yung kausap ko. Hay. Ayan, after like 4 minutes, mag-start na rin tayo, no? Tap. Wait lang po, aanin ko lang yung camera. Punasan ko lang. Ayan, tap. Sure. Ayan, tutulungan ka ng Diyos, no? So, yan po yung topic natin. So, after like mga 5 minutes, start na rin tayo, no? So, bakit ito po yung topic natin? Kasi, di ba hindi ako nag-live kagabi? So, ang daming nag-message sa akin about prayer request. So, lagi ko yung hinihingi, no? Nakita ko na sobrang dami pa rin talaga na merong pinagdadaanan. Actually, maraming may pinagdadaanan. Tama ba? Na gusto kong ituro na ang Diyos po, kapatid, handa kang lingapin. Hindi kanya pababayaan. Amen? Kaya ngayon pa lang, gusto ko maintindihan mo to. Kasi ito yung nabasa ko kanino, sabi niyo. Verse 31, hindi pa to devotion na, pero gusto kong maintindihan niyo. Sabi, agad siyang hinawakan ni Jesus. Yun yung gusto kong maintindihan mo. Agad siyang hinawakan ni Jesus. Tapos may tanong, bakit ka nag-alinlangan? So maraming bagay, kapatid, na marami tayong pinagdadaanan. Marami rin tayong pag-aalinlangan. Tama po ba? Pag marami tayong mga suliranin sa buhay, marami rin tayong mga doubts. No? Pero ngayon, kapatid, buburahin ng Diyos yung doubts mo. Amen po ba? Amen. Kaya kapatid, yun nga, patap-tap muna. After like mga 2 minutes na lang, no? Paabutin natin to ng 10K, paabutin naman natin to ng marami para mas marami po. At saka at the same time, kapatid, ayan, no? Request ko lang po itong heart me. Yan. No, if you could heart me po, yun lang naman. Kasi yan po yung nakakadagdag ng algorithm. Yung fan club, no? Ang name ng fan club natin, kapatid, Share Jesus. So, ayun. Alam niyo naman, ang puso ko talaga maraming maabot, no? So, ayun, if you could heart me, pero kung hindi naman, okay lang din, walang problema. Matthew chapter 14, verse 22 to 33. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi ka pababayaan ni Jesus. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Agad kanyang lilingapin. Amen. Amen. Sige po, paki-present naman kung nandito na kayo. Teka lang, may lango. Paki-present po, tayo na rin po ay mag-i-start. O aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil isang panibagong umaga na naman na kami po ay tutulungan mo. At the same time, Lord, i-encourage mo ng iyong salita. Kaya Lord, I pray na ngayon pa lang, Panginoon, maramdaman na namin yung pag-ibig mo, maramdaman na namin yung presence mo. At the same time, Lord God, that you will always be upon with us and your love will flow from heaven upon our lives, Lord God. Kaya salamat po, Panginoon, dahil alam ko marami kang tutulungan ngayon. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Wait lang po.
Sige po, ayan, pa-present, no? So, pakibuklat po yung Bible nyo, Matthew chapter 14, verse 22 to 33 yan. Pasensya na kayo. Nagkamali lang ako. So, basahin ko po sa Tagalog, no? Sabi dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna nasa kabilang ibayo. Samantala, pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang paalisin ng mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Samantala, ang bangka ay nasa laot ng nangunit silpok ito ng malakas na alon dahil sa pasalungatang ito sa hangin. Nang magmamadaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila, ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot, ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw iyan, papuntahin mo ako dyan sa kinaroroonan mo sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, "Halika." Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot na nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin niyo ako," sigaw niya. Agad siyang hinawakan ni Jesus. "Bakit ka nag-aalinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Amen. So napakahalaga ko pa kapatid na maintindihan mo to na wait lang po Itong passage na to, hindi lang to about walking sa dagat, kundi ito po ay nagsisimbolo po ng buhay natin. Amen. Ito po ay sumisimbolo ng mga bagay sa buhay natin. So, ititignan mo kapatid, i-run through natin, no? I-run through natin itong passage, i-run through natin. So, kung makikita mo dito sa passage, kapatid, napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Kasi, meron siyang oras na umalis at manalangin. Gusto ko kapatid na maintindihan mo ngayon, marami ka mang pinagdadaanan, marami ka mang schedule, marami kang hinahabol, marami kang bayarin. Pero kailangan mong pagtuunan ng pansin ang pananalangin. Amen? Kailangan mong pagtuunan ng pansin na kailangan mong umakyat sa bundok at manalangin. Kapatid, alam niyo po sa buhay, sige nga po tatanungin ko kayo, sino po madaming pinagdadaanan? Taas na kamay. Yung marami pong problema ngayon. Yung marami pong suliranin. Yan, dalawa lang, konti naman. Daming problema, no? Alam mo, isang way, clinically and biblically speaking. Pag nandito ka sa problemang to, di ba, eto problema mo, aalis ka dyan. Kasi kapatid, pag nandito ka, andyan yung pressure, andito yung pagdikdik, andito yung ganito. Pero kapatid, kung titignan mo, pag umalis ka dyan, pag lumayo ka konti, hindi para takasan pero lumayo ka konti, mas makikita mo yung wider view at maayos mo siya. Tama, mali? Kaya nga kapatid, kung titignan mo, bakit si Jesus lagi siyang napunta ng secluded place? Para malaman niya yung bigger picture at ano ba ang kalooban ng Diyos. Amen? Kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, kailangan mong pumunta sa secluded place at sabihin mo sa Diyos lahat. Amen po ba? Kasi kapatid, pag hindi mo ginawa yon, paano na ang life? Amen?
Paano na ang buhay? Wait lang po Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, tinuturuan ka ng Panginoon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya kailangan mong iset apart yung sarili mo sa dami ng problema mo. Tama ba? Nag-agree ba kayo doon kapatid? Again, clinically speaking and also biblically speaking, pag nandun ka sa place of pressure kapatid, kailangan mong kumawala dyan, lumayo, huminga ng malalim, tignan ang mas malaki, at tignan at pagmasdan kung paano aayusin rather than mataranta. Amen. Kaya nga kapatid, kung titignan mo, di ba naglalakad si Jesus? Alam mong takot na takot sila sa bagyo. Bakit? Kasi nung makita lang nila na may naglalakad, multo, multo. Pero hindi nila alam kapatid, si Jesus na pala ang paparating. Yun po ang ginagawa ng takot. Amen. Pag takot ka kapatid, hindi mo na nakikita kung anong tama. Amen. Amen po ba? Pag takot ka, hindi mo nakikita si Lord. Pag takot ka, marami kang mga problema na mas nakikita mo yung problema mo kaysa kay Lord. Bakit nga ganun? Kasi nga, takot ka. Amen. Sabi mo nga dyan, alisin mo ang takot mo. Amen. Kaya kapatid, ang gusto pong maunawaan mo ngayon, tingnan mo si Pedro, pinalakad niya. Tama? Nabasa niyo ba yung passage? Sabi ni Pedro, sige nga Lord, kung ikaw nga yan, pwede ba akong pumunta dyan? Sige, pumunta ka. Yun yung faith Amen? Hindi niya pa totally nakita, sinisigurado pa rin niya. Pero, dahil sinabi ni Jesus, sige pumunta ka, ano nangyari? Pumunta nga siya at nakapaglakad siya. Alam mo kung anong problema? Ang problema, nakita niya yung hangin, nakita niya yung alon. Lumubog siya. At ano nangyari? Sumigaw siya, Panginoong Jesus, tulungan mo ako. Nung sumigaw siya kapatid, agad-agad siyang kinuha ni Jesus. Amen. Ano ibig ko sabihin? Ulitin ko, run through pa lang to Anong ibig ko sabihin kapatid? Hindi ka pababayaan ng Diyos. The reason why na lumulubog ka is inalis mo ang paningin mo sa Panginoon. Pero kahit napalubog ka na kapatid, agad kang kukunin ng Diyos. Amen. Ulitin ko hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaso ang problema, tumingin ka kasi. Amen. Tumingin ka sa iba. Imbis na sana, saan ka dapat nakatingin? Kay Jesus ka sana nakatingin. Amen. Sabi mo nga, tumingin kay Jesus. Wait lang po comment mo muna, tumingin kay Jesus. Binuksan ko lang yung laptop ko. Wait lang po Ba't ganun? Wait lang po. Para maano ko po. May nag-chat kasi sa akin. Sorry po, kailangan ko lang sagutin. Kaya naka-cellphone po kaya hindi ko po maano. Wait lang po Ayan. So kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon,
maintindihan mo 'tong passage na 'to, maintindihan mo 'tong, kuwentong ito at i-apply sa buhay. Sabihin mo nga, i-apply. Amen. Kaya kapatid, himay-himayin natin 'to. Tingnan natin, first point, the foundation of life is prayer. I-type mo nga diyan. So, wala po akong notes dito kapatid, kasi, ito po ay personal devotion ko. The foundation of life is prayer. Amen. Sabi po dito, magja-jump in na ako, 23, verse 23. Sabi po dito, matapos niyang paalisin ang mga ito, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Nag-iisa siyang inabutan doon ng gabi. Gusto ko pong maintindihan niyo kung gaano po ka-priority ng Panginoon ang panalangin. Ulitin ko, gusto ko pong maintindihan mo kung gaano ka-priority ng Panginoon ang panalangin. Inabot na siya ng gabi. Kapatid, hindi alinlangan sa kanyang maiwan ng bangka o mauna dun yung mga disipulo niya. Nagigets niyo ako? Taking time to talk to the King. Kailangan kapatid, pagtuunan mo ng oras yung pakikipag-usap sa Diyos. Amen. Napakahalaga kapatid na maintindihan mo na hindi dapat minamadali ang panalangin. Dapat una mo siyang option. Amen. Sige nga po, kung tatanungin ko po kayo, ilang minutes o oras po ang prayer time nyo? Maging maging honest. Amen. Ano po ang oras ng prayer time nyo? 10 minutes ba yan? 15 minutes ba yan? 20 minutes ba yan? Isang oras ba yan? Amen. Kasi kapatid, pag nais mong makilala ang Panginoon o nais mo ang kanyang tulong, napakahalaga na dapat nag-i-improve ka sa prayer. Kapatid, tingnan mo, ulitin ko, ginabi. Amen. Mamaya na po yung about sa will ng Panginoon, Iskay. Amen. Aris, mas maganda kapatid, meron kang time talaga sa Panginoon, hindi pwedeng random. Paano kung wala kang time? Kapatid, okay yan, 20 minutes, 15 minutes, 1 hour. Pero kapatid, ang nais kong maintindihan mo dito, foundation mo dapat prayer life. Amen. Kasi kapatid, ito, consistent ako simula Monday pa lang. Sino po dito nandito na Monday pa lang? I mean, yung mga regular na nagde-devotion sa akin. Consistent to. Iniisip ko rin sa Panginoon, Lord, bakit prayer ulit? Bakit ito na naman? Kasi sinasabi ng Diyos sa akin, kailangan mong ulit-ulitin para maintindihan maigi. Amen. Kapatid, hindi boring yung prayer. Sa totoo lang. At kung wala pang nagbabago sa buhay mo kapatid, kailangan mo pa rin manalangin. Mas kailangan mong manalangin kapatid pag hindi mo pa nakikita yung answered prayer, pag wala pang breakthrough kapatid. Amen. Hindi pwede yung pagtapos mo ngayon, alis ka kagad. Lord, thank you po in Jesus name. Alis ka, hindi pwede. Ako nga kanina kapatid nagagayak po ako. Habang nag-aayos ako ng katawan ko, nag-aayos ako ng panamit ko. Nagpipray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, dito po sa pagligo ko, I pray, linisin mo po yung buhay ko. Patawarin mo ako sa mga mali ko. Habang nagbibihis ako, Lord, lahat ng mga dinadamit ko ngayon, ikaw ang makita pa rin. Amen. Panginoon, sa pamumuhay ko, ikaw pa rin ang makita. Lalo na yun, magde-devotion ako, sabi ko, Lord, ma-explain ko ng tama. Ano ang word of God mo? Ganun kapatid. Bakit? Kasi dapat buhay mo na si Lord. Amen.
dapat ang pakikipag-usap sa Diyos, priority at taking time. Amen? Ulitin ko, maraming beses sa buhay mo kapatid na ininiwala ko na pakiramdam mo hindi sinasagot ang panalangin mo. Tama? Tama? Maraming beses na naririnig kaya ako ng Diyos? Maraming beses na meron kayang answered prayer o meron kayang sense tong pananalangin ko. Maraming ganyang beses. Pero mag-pray ka pa din. Why? Kasi kapatid, hindi mo alam kung sa pananahimik ng Diyos sa buhay mo kapatid, meron siyang ginagawa. Amen? At ako kapatid, proven and tested ko na yan. At mga kapatid dyan, merong ite-testimony na ang Diyos ay tunay na sumasagot sa panalangin. Amen po ba? Kaya nga kapatid, darating yung point of frustration. Darating yung point na ganito, ganyan. Ako kapatid, nitong mga nakarang araw, sobrang frustrated ko. Sabi ko sa Lord, nakakapagod mag-commute. Nakakapagod, pupunta kami dito, gagastos kami ng malaki. Kasi, halimbawa po, magdadala kami ng ukay. So, imagine mo, sakong ukay yon, isasakay namin sa sidecar, tapos iwalay pa yung tao. Sabi ko, Lord, pakiramdam ko, kailangan na namin ng e-bike. Sabi ko, Lord, pero hindi ako basta-basta pwedeng mag-decide kasi gusto ko kalooban mo. Tinitignan ko yung flyers ng e-bike. Sabi ko, Lord, ibigay mo to sa akin. Minsan, pag wala kang nararamdaman, nagiging frustration yan. Tama, mali? Para bang walang sagot, nagiging frustration. Para bang parang wa-effect lang kay Lord yung prayer mo kahit luhang-luha ka na, nagiging frustration. Pero alam mo kapatid, pray it anyway. Sabi mo nga, pray it anyway. Bakit? Kasi from that level, frustration, mapupunta yan sa waiting with peace. Kasi lumalaban lang yung flesh mo eh. Gusto lang ng flesh mo agad-agad, pero yung puso mo dapat, Lord, hihintayin ko pa rin kalooban mo. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Amen? Lord, maghihintay ako, na-frustrate ako, pero Lord, hihintayin pa rin kita. Amen? Ako kapatid, sabi ko, Lord, gusto ko, tingnan nyo para po maintindihan nyo kung paano ang buhay ko kapatid. Lumipat kami ng bahay, alam niyo yan, sa mga sa mga kapatid ko na nandiyan, no? Alam niyo po yung bahay namin, sobrang thankful ako dun kasi nagka-prayer room ako, tama? Pero ngayon, nag-iisip ako lumipat kasi kapatid, yung baha sa amin, kulay itim na. Sabi ko, Lord, niyak na naman ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kala ko ito na yung bahay na okay. Baha, ayoko ng baha. Sa totoo lang, sino bang gusto ng baha? Diba? Lord, ayoko ng baha. Itim pa. Sabi ko, grabe namang itim yan. Sobrang tindi ng frustration ko. Umiiyak ako. Tinitignan ko yung baha, umiiyak ako sa Panginoon. Ngayon, sabi ko, Lord, ano po bang plano, Lord? May kumausap sa akin. Alam niyo po yung bidding sa pag-ibig. Sabi nung isa dito sa amin, Jero, mag-bid ka na lang. Di punta ako, tingin-tingin ako. Ang mamahal. Dumating na naman ako sa frustration. Sabi ko, Lord, bakit ganito yung buhay namin? Dumating pa ako na pagbalik ko sa past, kung sana lang na naiset ng tama ng magulang ko yung buhay namin, naiset ng pamilya ko na hindi sila nagwatak-watak, hindi sana kami abot ng ganito. Ganyan ka ba? Ganun tayo magre-reminisce nga, Lord, bakit ganito? Kung nung bata ako, nung bata pa naman ako, nung nagwo-work ako sa corporate, sana pala kumuha na ako sa pag-ibig, sana pala kumuha ko ng pre-selling. Sobrang daming frustration. Sobrang dami, kapatid. Pero alam mo, sabi ko sa Diyos, Lord, wala man ako lahat nito. Ang mahalaga, meron ako ikaw. Ang awa ko sa pamilya ko kapatid, sa totoo lang. Kasi may baby kami. Imagine mo, may baby kami. 3 bata sa amin. Tapos makakaamoy ng amoy kanal. Pero sabi ko, Lord, may habag ka sa akin.
Hindi ko na kailangan pang ulit-ulitin yung nakaraan ko na masakit, kundi mas titignan ko yung pangako mo. Kapatid, ililigaw ka ng takot, ililigaw ka ng duda. Yung mga nakaraan mo kapatid, ibabalik yan ng kaaway para parang sabihin niya, "Oh, 'di ba wala ka rin namang nagbabago kapatid." Pray it anyway. Amen. Kaya nga, the foundation is prayer. Huwag kang titigil manalangin hangga't hindi ka papayapa. Kaya ngayon kapatid, kumalma isip ko. Kasi kapatid, willing na ako kumuha ng mga hulugan. Kaso inisip ko, Lord, utang na naman. Hindi na ako makalaya-laya sa utang. Ayoko na ng utang. Amen. Paulit-ulit ako nagtatanong. Ang dami ko na nga kinausap eh. Pero sabi ko, foundation pa rin. Huwag na akong uutang kasi binaon na ako dati sa utang. Amen. At the same time, kapatid, tama. Hindi na ako magdadwell in the past because I will perceive what God is doing right now. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon na ang pinaka-foundation ay prayer. Kaya nga kapatid, simula pa, actually hindi lang ngayong linggo, kahit last week eh. Laging prayer, 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 prayer hanggang magsawa ka, hanggang sumunod ka na lang. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na manalangin ka sa Panginoon, sabihin mo lahat ng frustration mo, lahat ng mga pagod mo, sabihin mo sa Panginoon, dahil ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Pwede ba natin pagpalakpakan si Lord doon? Hallelujah! Kapatid, hindi po matatapos ang buhay mo nang hindi ka pagpapalain ng Panginoon, pagpapalain ka ng Diyos. You will see it. Believe me, kapatid. Amen. Kasi kapatid, ang isang tao na nanalangin sa Panginoon ay ang isang tao na pagpapalain ng Diyos. Kapatid, tingnan nyo. Kaya kapatid, sobrang gustong-gusto ko po dito sa church eh. May papakita po ako sa inyo. Pwede nyo po ba itong basahin? Ano po yan? 1, 2, 3, go. A prayerful church is a powerful church. Lagi po namin paalala, mo since 2016 pa lang. Yan na po yan kapatid, mga overnight prayer meeting namin. Anong ibig ko sabihin kapatid? Minsan, nangyayari kasi sa isang Kristiyano, neglected ang buhay panalangin. Kasi nga, tinitignan nila as religious gathering lang yan, as religious group lang. Pero hindi nila alam, kung ang prayerful church is a powerful church, paano pa yung prayerful na Christian is a powerful Christian? Hindi yung hindi yung superpowers, no? Kung hindi kapatid, empowered ang buhay mo, may problema ka man, kaya mo, may suliranin ka man, ikaw pa ang nagiging pagpapala. Amen ba? Ngayon kapatid, salamat sa Panginoon. Alam niyo po yan, may mga iniipon tayo dito. O may humingi ng tulong. Natulungan natin. Bakit? May problema man ako, pero ginagamit pa rin ako ng Diyos bilang maging pagpapala. Lalo ka na. Amen. Kaya nga kapatid, lagi mong tignan ang pinaka-foundation, prayer. Hanggang pumayapa ka. Sabi mo nga dyan, hanggang pumayapa. Amen. Hanggang pumayapa. Hallelujah. At kapatid, hindi ako papayag, personally, na sumuko sa prayer. Kanina kapatid, may kausap ako. Lagi po akong, sabi ko nga sa inyo kapatid, you can freely chat me, alam niyo yan. Basta prayer request. Ngayon kapatid, meron akong kinamusta. Sabi ko, kumusta ba? Miyak! Kumusta lang yun Sabi ko, maraming pagkakataon kapatid na madadapa ka. Tama ba? Maraming pagkakataon kapatid, sabi ko nga, mapuprostrate ka sa buhay. Maraming mga pagkakataon kapatid na pakiramdam mo marumi ka.
Pero alam mo anong sabi ko sa kanya? Alam mo, hindi ko na sabihin yung pangalan baka sabihin niyo tsismoso ako, eh. Pero sabi ko, "Alam mo, yung point mo sa buhay ay tama." Bakit? Kasi 'pag ang kasalanan ay hindi mo na alam, yun ang mas nakakatakot. Ang ganda pa rin na alam mo yung kasalanan mo at hinihingi mo ng tawad. Ngayon, ano ba ang sabi ng Bible? Sabi ko sa kanya. 'Di ba sabi ng Bible, train holiness. Ibig sabihin kapatid, sanayin, i-practice. 'Di ba 'pag nagte-training kapatid, nagkakamali? Meron bang si Pacquiao ba, nung nag-training ba siya magaling na siya agad? Hindi, Meron niyang mga pagkakamali, yung mga form, 'di ba? Yung kasi nga tine-train mo, eh. May mga times na masusugatan, may mga times na madadapa, may mga times na mabubugbog kasi boxing 'yan, eh. Pero dahil kakasanay mo, amen? Dahil alam mo na kung anong gagawin kasi nga nasanay ka na gano'n din sa buhay. Hindi ka dapat ma-frustrate kapatid 'pag nagkamali ka kundi magkaroon ka ng puso na, "Lord, itama mo ako, patawarin mo ako nagkamali ako pero tutuloy pa rin ako kahit anong mangyari." Amen? Kasi kapatid, ang pinakamahalaga sa Panginoon yung pusong tumutuloy. Ngayon, sagutin natin yung tanong ni Kuya Aris. Ang prayer ba, 'di ba agad hindi ba agad sinasagot? Kapatid, hindi agad sasagutin. Alam mo bakit? Pagbigay ng bigay sa'yo ng request mo sagot, nagiging spoiled ka. Tapos pag hindi na binigay, nagagalit ka. Aminin mo. Para bang bata. Sabi ko nga sa inyo kapatid, di ba? Sabi po ng Bible, ang kaharian ng Diyos ay para sa bata. Bakit? Kasi yung bata, genuine. Amen? Ang bata kapatid, kailangan mong turuan. Hindi lahat ng gusto binibigay. Sino po magulang dyan? Sige nga, matanong ko kayo. Lahat ba ng gusto ng anak nyo binibigay nyo? Hindi. Kasi hindi naman lahat ng gusto ng anak nyo o ng kung sino mang inaalagaan nyo, tama. 'Di ba? Kaya dapat hindi ka rin ma-frustrate sa Panginoon. At the same time, ang isang magulang, kahit maglulupasay pa yan dyan, kung kailangan mong disiplinahin yan, kailangan mong disiplinahin. Tama? Tama, mali. Ulitin ko. Again, ang isang magulang, kung kinakailangang disiplinahin, kailangan disiplinahin. Hindi mo ibibigay. Bakit? Di parang nagbigay ka ng mensahe sa anak mo na okay lang magkamali, ibibigay mo pa rin naman pag nagwala ako. Hindi no, wala kayong makakausap kapatid na parenting, psychological parenting kapatid, na magkukonsente. Kasi you are raising ng isang bata na hindi ka pakikinggan. Amen? Kaya kapatid, kung hindi kailangan iba, hindi kailangan ibigay. Oo, mahirap tignan yun, pero yun ang ikabubuti niya. Tama? O halimbawa, kapatid, warak-warak na yung ngipin, bigyan mo pa candy kahit umiyak. Kawawa naman kasi, kaya binigay ko na. Mas kawawa yan pag naubos ngipin yan. Tama ba? Di mo alam, kapatid, ano pa lang, grade 3 pa lang, wala nang ngipin. Anong ano niyan? Asa rin yan sa school, Gets nyo? Mas malala. Mas okay nang umiyak ka ngayon nang wala kang candy kaysa naman sa asar-asarin ka, di ba? Anong ibig ko sabihin? Ganun din sa Kristiyano. Kaya dapat, tinatanong mo si Lord kung kalooban, hindi ka dapat nagagalit kung hindi ibibigay. Amen? Itanong mo si Lord, bakit nga ba hindi binibigay? Kung mabuti sa'yo yan, kapatid, ibibigay yan. Amen? Pero kung hindi yan makakabuti sa'yo, hindi yan bibigay. Ngayon, itanong mo sa Diyos para matanggap mo nga ni, ano ba to, Lord? Ibibigay mo ba to? Kailangan ko ba to? O hindi na? Para alam ko, Lord. Di ba? Pwede mo makausapin si Lord, eh. Kaso ang problema, hindi ka nakikipag-usap. Pag hingi mo, alis ka agad. Tama ba? Lalo na yung mga nagtatrabaho, kapatid. Alis agad dyan. Bakit? Ramdam ko, ako din, eh. Ramdam ko. Kasi ako dati, kapatid, sobrang feel bad ko pag sa biyahe ako nagde-devotion.
Sobrang feel bad po. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo ngayon, take time. Sabi mo nga dyan, take time. Wait lang po, may re-reply lang din ako. Take time kapatid. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng salita ng Panginoon sa'yo, hindi dapat minamadali ang panalangin. Foundation. Sige nga kapatid, pag nagtayo ba kayo ng bahay, dapat isang araw tayo na agad. Hindi Kailangan mo ng yung foundation patuyuin, ayusin. Kailangan mo na itayo yung mga haligi. Kasi pag kahit anong tibay ng pader mo, kahit anong tibay ng bubong mo, kung ang haligi mo ay palpak, babagsak yan. Tama, mali. Ganun din ang buhay. Kung ikaw ay laging nagmamadali, kung ikaw ay hindi nakikipag-usap, kung ikaw ay wala nang ibang ginawa kundi ma-prostrate, magreklamo, sigaw-sigaw. Imagine mo kapatid, ganun tao, ayoko na. Diba? Lord. Ganyan ka. Tampo na ako sa'yo, Lord. Hindi na ako mag-church. Dandali, gumanon. Pero, kapatid, ang taong nagtitiis, mas lalong pinagpapala. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko, magkaroon ka ng prayer time. At the same time, prayer corner na rin. Amen. Gawa ka ng table mo. Amen po ba? Pangalawa, ngayon kapatid, kung titignan mo, second point, fear will blind you. Sige po, type niyo po dyan, fear will blind you. So sabi po dito, verse 25, no? Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus at naglakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit, tingnan mo, ito yung gusto ko nagsalita agad si Jesus at sinabi, huwag kayong matakot, ako ito. Kapatid, hindi mo dapat makita, marinig mo lang. Fear will blind you, kapatid. Amen. Kaya, si Lord na pala lumalapit, hindi mo pa nakikita kasi takot ka eh. Amen. Pakibigay na lang yung first point, no? Wait lang po Kasi nag-work na rin ako, kapatid eh. So, fear will blind you, no? So, kaya kapatid, kung titignan mo, hala, multo! Pero hindi mo alam si Jesus na pala yun? Sinabihan mo pang multo? Bakit? Bakit? Alam mo bakit ganon? Punong-puno kasi ng takot. Amen. Prayer is foundation of your life, kapatid. First point. So, kung titignan natin, pag punong-puno ng takot yung buhay mo, pati biyaya ng Diyos, hindi na maganda sa'yo. Amen. Pag punong-puno na ng takot yung buhay mo, pag punong-puno na ng problema, pinag-iisip mo, pag yun na lang hinahayaan mo, stress, depression, anxiety, yan na lang hinahayaan mong mag-control sa buhay mo, kahit ang biyaya, kahit sobrang ganda, hindi mo na nakikitang biyaya. Amen. Kaya kapatid, fear will blind you. Kaya nga ano sabi, hindi mo kailangan makita, maniwala ka lang sa mga narinig mo. Anong sabi niya? Ako ito, huwag kayong matakot. Kapatid, kinakausap ka na ng Diyos ngayon. Sinasabi na sa'yo ng Diyos, kapatid, na hindi ka pababayaan ng Diyos.
Sinasabi na ng Diyos sa'yo na manalangin ka. Ngayon, ikaw ang prinsipyo mo. To see is to believe. My goodness. Hindi kailan ka magpe-pray? Kailan ka lalapit sa Diyos? Pag wala na talaga? Kapatid, hindi mo na sana dadanasin ang lahat ng mga hirap ngayon kung una pa lang nanalangin ka na. Ngayon, alam mo nang dapat manalangin? Alam mo na dapat na lumapit sa Panginoon? Alam mo na, kapatid, na dapat kang manampalataya sa Panginoon. Kung gagawin mo yan ngayon, kapatid, ako, 100% by faith, sure ako may gagawin ang Diyos sa buhay mo. Amen. Kaya kapatid, ngayon pa lang, marinig mo. Sabi po ng Bible, faith comes when you hear and hear the Word of God. And this is the Word of God, kapatid. Si Jesus na ang papalapit, hindi pa nakita ng mga disciple kasi may takot sila sa bagyo, sa hangin at humahampas sa bangka nila. Kaya kapatid, di ba, even in the storm, God can move. Even in the midst of wilderness, He can give you streams of water. Amen? Darating ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Lalong-lalo na sa tuwing kailangan mo siya. Bakit? He is close to the brokenhearted and He rescued the spirit are crushed. Broken sa family, broken sa sarili, broken sa relationship. Sobrang crush ng spirit, daming utang, daming problema. Kapatid, malapit si Lord sa'yo. Ang problema, mas tinitignan mo yung pangit kaysa sa pakita mo na palapit si Lord. Kaya ang tingin mo ngayon, negative si Lord. Amen. Andyan na, kumikilos na si Lord, hindi mo pa na-appreciate. Andyan na, may pagpapalang dumadating, pero dahil hindi yan yung pinagpe-pray mo, wala ka tuloy ka pakipakialam. Imagine mo, kapatid, may sardinas ka, ulam din yan. Ayun ang malaking pinagkaiba eh. Thank you Lord sa sardinas, sardinas na naman. Amen. Di ka marunong magpasalamat, di ka marunong na makita yung biyaya ng Diyos. Turuan mo sarili mo. Amen. Sabi mo nga dyan, turuan mo sarili mo. Hallelujah. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas makita mo biyaya ni Lord kaysa sa mga hindi magandang nangyayari sa'yo. Tapos sisihin mo pa si Lord. Kaya simula naman nung lumapit ako kay Lord, di naman ako nakaranas ng pagpapala. Naku, mag-ingat-ingat ka, kapatid. At hindi mo pwedeng isisi sa Diyos ang isang bagay na ginawa mo. Amen. Turuan mo ang sarili mo na lumapit sa Panginoon. Turuan mo ang sarili mo, kapatid, na hanapin ang Diyos. Amen. Mahirap na ang buhay, kapatid. Mas mahirap ang buhay pag malayo kay Lord. Ang devotion ko kagabi, kapatid, abide in Him. Discipleship natin, kapatid, a first response is prayer. Kasi pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa. Problemado ka na, wala pa si Lord eh. Paano na yung buhay mo? Kaya sukong-suko. Kaya nga, kapatid, lumapit ka sa Diyos kahit ano pang estado ng buhay mo kasi pakikinggan ng Diyos ang buhay mo. Amen po ba? Kaya kapatid, hindi ako magsasawa na mag-preach ng ganito hanggang tumino ka. Hanggang umayos ka. Kaya nga, kapatid, tatlo po movement natin eh. Di ba? Grace movement, prayer movement, and discipleship movement. Itong grace movement, kapatid, ito na. Pag-share ng gospel, Bible giving, bigas giving, prayer movement. Lagi akong humihingi sa inyo ng prayer request. Di ako nagkulang doon, araw-araw na lang. At the same time, salamat sa Panginoon kasi may tumagot sa assignment na humanap ng 7 ipagpe-pray. Amen. Ano yung discipleship movement? Every Wednesday, meron tayong discipleship. Anong ibig sabihin? Pag priority mo si Lord na lang intindihin mo. And God will give everything for you na according to His will. Amen. Kaya nga, kapatid, hindi mo pwedeng itabi si Lord. Dapat kasama mo siya. Pakinggan niyo po, kapatid.
I-type nyo nga dyan. Walk With You by Michael Bethany. Kantahin nyo yan, kapatid. I wanna walk with you. I wanna talk with you. Michael Bethany, Walk With You. Pakinggan nyo yan. Intimacy sa Diyos. Intimate moment sa Panginoon. Yun ang kinakailangan natin. Amen. Kasi yung takot, aalisin ni Lord yan because it is always faith over fear. Dami nating takot sa buhay pero dapat masigit yung pananampalataya natin na si Lord may gagawin. Amen. Hinahayaan mo na lang yung buhay mo, apakapakan ka ni Taneng. Hinahayaan mo na lang yung buhay mo, kapatid. Asar-asarin ka ni Taneng. Hayaan mo na, ganyan ka na lang. Ako, kapatid, ulitin ko dami kong kaibigan. Pwede kong magsabi na pautang naman. Bibili lang ako ng e-bike, pwede akong gumanon. Pero kapatid, hindi ko ginagawa kasi gusto kong lumaya sa utang. Hindi, wala eh. Iba pag ginawa mo. Pinagpray ko, sis, pinagpray ko, bro. Ikaw yung binigay ni Lord sa akin na utangan, huy. Ang Diyos, kaya kang palayain sa utang nang hindi siya gumagamit ng ibang tao. Tapos gagawin mo, pinagpray kita, ikaw daw yung gamitin ko. Ano yan? Hindi ganun si Lord, no? Ano to, referral sa utang? Ngayon, ako, kapatid, kung sasabihin ng Lord sa akin, na tulungan kita. Kahit hindi ka magsabi, tutulungan kita. Kasi nagsabi si Lord. Pero yung sabi mo, nakita ko sa prayer na vision ko, ikaw daw. Nako, mali yan. Anong goal natin? Umayos buhay natin. Amen. Amen po ba? Anong gusto mong iparating sa'yo? Minsan kasi, ang nakikita mong breakthrough lagi, yung physical lang, kapatid, spiritual. Imagine mo wala ka sa ospital, hindi ka magpasalamat. Kami, kapatid, from time to time napunta ng ospital kasi may mga nagpapapray. ICU puno. Pumunta ka ng PGH, kapatid, wala nang mapaglagyan yung mga tao. Pumunta ka ng public hospital, kapatid, meron pa kahit sa waiting area may naghihingalo. Tapos ikaw dyan, magreklamo ka lang. Hindi mo ba nakita na pagpapala na ng Diyos yan na hindi ka nagkasakit? Hindi mo ba nakita na wala ka sa ospital, pagpapala na yan ng Diyos? Na iningatan ka, na dapat masasagasaan ka pero iningatan ka? May kinakain ka naman. Amen? May trabaho ka, kung may mga trabaho. Halimbawa walang trabaho, pero umuusad ka sa buhay. Kung ikaw walang trabaho, pero nakikinig ka dito, mapalad ka, may internet ka pa. Nagigets nyo ako, kapatid? Ang problema kasi, ang tinitignan mo yung wala. Ako, kapatid, kahapon, nag-e-bike. Alam mo yung e-bike ko, sirain? Yung e-bike kong ginagamit. Magrereklamo ba ako? Hindi, no, sabi ko, Lord, kahit ganito to, salamat, makakauwi ako ng di naglalakad. Amen. Kaya, kapatid, lagi mong i-remind yung sarili mo na tignan mo nga ni. Amen. Hindi ko po ini-invalidate, kapatid. Binabalanse ko. Ang ibig kong sabihin kasi, hindi pwedeng nakafocus ka sa problema. Amen. Hindi pwede, kapatid, na lagi na lang ganyan. Amen. Minsan, kailangan mong makarinig ng ganito. Kasi prompting din to ng Diyos sa akin. Kasi para mabuhayan ka naman na hindi ka malungkot, hindi ka kawawa. Amen. Kapatid, mo, bakit ko sasabing hindi? May kausap ako, stage 4 cancer. Stage 4 Anong sabi niya? Kuya Jerome, kahit stage 4 itong cancer ko, pupurihin ko pa rin ng Diyos. Amen? Anong ibig ko sabihin?
Nasa tamang isip yan, nasa tamang view yan ng buhay. And dami ko rin kausap, kapatid, grabe. Binigay ko na lahat ng Bible verse, kinausap ko na, pinag-pray ko pa. Sobra, lahat, pati tulong ginawa ko na. Pero ano pa rin, ganun pa rin. Kawawa naman ako, di na ako mahal ni Lord. Imagine mo yun? Amen? Imagine mo kumbaga nilatag mo na lahat ng mga pagpapala. Nilatag mo na kabutihan ng Diyos. Nilatag mo na kayang gawin ng Panginoon. Ipinadamo mo pa pag-ibig ni Lord. Tapos at the end of the day, kawawa pa rin daw siya, pinabayaan pa rin daw siya ni Lord. Paano na yun? Di ba? Parang Israelita, tama, thank you, Jazz. Amen? Binigay mo na lahat, reklamo pa din. Hindi na kailangan naman hindi ko sabihin yon. Naniniwala ako, kapatid, kung bakit ganito. Mamaya, babalik tayo, tingnan nyo Baka sabi mo si Kuya Jerome lang. Hindi, ano ko na. Ano, tingnan mo Sabi ni Lord, sa Matthew 14:22. Ano ba sabi? Matthew 14 Agad siyang hinawakan ni Jesus. Tingnan mo, sabi napakaliit ng iyong pananampalataya. Bakit ka nag-alilangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. Eto, light pa to. Eto, binabalanse ko pa, kapatid. Iniintindi ko pa, inuunawa ko pa. Pero siya, tingnan mo, bakit ka nag-alinlangan? Ang liit naman ng pananampalataya mo. Sabi ba niya kay Pedro, Huy, bakit ka nag-alinlangan? Di ba? Kung titignan mo, kapatid, nakalagay sa scripture hindi kasi pwede, kapatid, na hindi mo marinig to, dapat marinig mo to. Amen? Hindi rin pwede, kapatid, na lagi ka na lang na ibibaby. Chiki, kawawa ka naman, umiindi, kapatid. Pasensya na. Pero, kapatid, matatanggap ko pa kung kayo po, dito si May Matatanggap ko pa kung anak kayo ni May na 9 years old na nagde-devotion na dito. Tanggap ko pa kung ganyan ka. Pero kapatid, kung 20 ka na, 25 ka na, 32 ka na, 42 ka na, 55, 65, 75 ka na, kapatid. Amen. Kaya kailangan, kapatid, ituon mo ang pansin mo sa Panginoon. Punta po ako ng third point, kapatid, para mas maintindihan niyo yung puntos ko. Sabi ni Pedro, kung talagang ikaw nga, pupuntahin mo ako sa ibabaw na kinaroroonan. Palakarin mo ko sa ibabaw ng tubig. Diba? Ano sabi ni Halika? Anong third point ko? Ang faith, hindi lang sa una. So kung maintindihan nyo to ang dami natin, kapatid, maapoy. Ang dami natin, kapatid, nung una. Ngayon, katulad niyan ngayon, Lord, thank you, Lord, sa salita mo. Hallelujah! Salamat, Lord, nakita ko na kaya ko palang maglakad sa tubig. Hallelujah! Paano kung wala na? Kasi, kapatid, hindi po una lang. Pilipino, ganun, ningas kugon. Amen? Hindi po una. Amen? Ako, kapatid, sa mga, hindi ko kasi alam, sir, kung bago ka lang dito o alam ng mga kapatid that ang grace ng Diyos ang lagi kong ipinipreach. Kapatid, I want to contextualize. I know your situation. I know where you're getting at. Pero, kapatid, kung titignan mo yung konteksto, grace po ng Diyos ang correction. Grace ng Diyos, kapatid, na ipakita sa iyo at ipakita sa tao na hindi mo makita na mahina ka kundi malakas ka kay Lord. Yun ang sinasabi ko. Kasi tignan mo, kapatid, si Pedro may faith, nakalakad sa tubig. Amen? Hindi ko dinidisregard yung faith ni Pedro. Meron siyang faith, siya lang ang nakalakad.
Pero kapatid, anong nangyari? Nang makita niya ang hangin, nang makita niya ang alon, napabaling siya saan? Sa problema, napabaling siya sa mga suliranin. Ano nangyari? Nag-umpisang lumubog. Amen. Amen po ba? Anong ibig ko sabihin? Kapatid, hindi ko rin dinidisregard na hindi po imimit ng Lord ang tao in their lowest. In fact, kapatid, kaka-preach ko lang kagabi na sinabi ko nga na kung saan, kung kailan ka problemado, doon mo naman talaga makikita si Lord. Amen. Wala po akong sinabi na nag-disregard si Lord in the lowest moment. Wala po akong sinabi, kapatid, na minaliit ko ang sitwasyon. What I'm saying right now, kapatid, is that hindi nakabaling kasi sa Diyos. Kaya nagkakaroon ng problema, kaya nagkakaroon ng apart, kasi nga, mas tinignan mo yung bagyo kaysa sa si Kristo na dapat pupuntahan niya. Amen. Ulitin ko ha, andyan yung bagyo. Sabi ko, lagi ko yung sinasabi, consistent ako. Reality check, may problema at may problema. Pero ang problema kasi, how you perceive life, kung ano ang perspective mo sa buhay. Amen. Alam niya nandito, alam na nga ng mga kapatid ko yung 10-90 principle eh. Ano yung 10-90 principle? Ang 10% ng buhay mo, problema na yan. Nagpapalaki lang yung 90% yung reaction mo. Kaya wala po akong dinisregard, kapatid, at hindi ko po minaliit ang grasya ng Diyos. Pero what I'm saying is, na sana marinig ninyo na, kapatid, ang nagkokos ng malaking problema natin ay ang alin? Yung pagtingin mo sa Panginoon. Ibinabaling mo yung problema mo. Ibinabaling mo yung paningin mo sa problema mo. Binabaling mo yung sarili mo na kawawa ka. Binabaling mo yung sarili mo na ganito na siguro buhay ko. Hindi nga eh. Tumingin ka pa rin kay Jesus. Kaya nga anong sabi ko kanina, pray it anyway. May frustration pero ipanalangin mo pa rin. Amen? Ulitin ko, normal na may problema. Sino bang wala? Lahat tayo may problema. Tama, mali. Lahat tayo merong dinadaan ng problema. At wala pong akong minamaliit doon. Pero ang sinasabi ko, kapatid, kailangan mong magkaroon ng perspective sa buhay na tignan ang Diyos na hindi ka pababayaan. Amen? He will meet you. Hindi ko rin sinabi na i-brush off. Wala akong sinabi, kapatid. Ang sinabi ko, tumingin ka kay Jesus kahit anong mangyari. Kasi hindi pwedeng ang faith mo una na. Amen? Hindi pwede na, sigasig mo ngayon, tapos may problema ka, wala na. Iyon naman talaga, Kristyano, aminin mo. Ako, kapatid, ganun din naman ako eh. Ganun din ako, kapatid. Ang apoy ko sa paglilingkod, grabe. Nung nagka-problema ako, umalis ako sa church kasi sinisisi ko si Lord. Bakit? Lord, naglingkod ako tapos may problema ako. Immature. O ano nangyari ngayon? Nung umalis ako, nagkaroon ako ng 3 years of wilderness. Pwede ko bang isisi yun sa Panginoon? Hindi. Amen. No, kapatid, hindi ko rin pwedeng i-refrain yun. Totoo naman yun eh. Hindi ba totoo, kapatid, na binibaby? Matanong kita. Sa totoo lang, kapatid. Sige, paano hindi bebebihin, kapatid? Halimbawa ako dumaan ako ng anxiety and depression. Dumaan po ako ng extreme anxiety and depression with medication. Kapatid, hindi na po umubra sa akin. Yung affirmation, hindi na po umubra sa akin, kapatid, na okay lang yan. Hindi na po umubra, kapatid. Ulitin ko nanggagaling ako, kapatid. Ako po ay dumaan sa anxiety and depression with medication. Kasi, kapatid, sobrang galit ko sa mundo, sobrang galit ko sa pinagagagawa ng tao. Sabihin sa akin, okay lang yan. Dapat kang ganyan. Sarili ko, hindi pwede, hindi pwede. Dapat ako lang, dapat ganito lang. Hanggang sa dumating yung point na wala na.
Wala na. Inalagaan ko na lang 'to. Hanggang sa na-discourage na ako, hanggang sa kawawa naman ako, ganyan-ganyan, et cetera, et cetera. Inalagaan mo. Hindi ba't dapat tinatanggihan mo? Tingnan mo kapatid nung may nagsalita sa akin, psychologically professional kapatid. Anong sabi niya? Jerome, hindi pwedeng ganyan ka lagi. Hindi pwedeng ganyan ka lagi. Sabi niya, hindi pwedeng hindi mo lalabanan yan. Kinorek ako Sabi niya, hindi pwedeng bibihin mo yan. O sige kapatid. May cancer. Tatay ko po may cancer kapatid. Para mas maintindihan mo. Tatay ko may cancer. Namatay po sa cancer yung tatay ko. Tatay ko po, meron po siyang cancer sa buto. Yung spinal cord niya, napuno po ng bukol. Ang naigagalaw niya na lang, ulo niya. Alam mo kapatid, tatay ko inalagaan ko with grace. Inalagaan ko kapatid. Tingnan mo tatay ko sobrang discouraged. Sino ba naman ang hindi madidiscourage? Ulo na lang ang nagagalaw. Inunawaan kapatid. Tinulungan namin, dinala ko kung saan sa ospital kapatid. Pero, nung time na nakita ko na wala na siyang will na mabuhay kasi nga ganun na lang siya, alam mo nung sabi ko sa kanya? Sabi ko pa, kami lumalaban, bakit ikaw hindi ka nalaban? Ang simula nun kapatid, uminom siya ng gamot. Simula nun kapatid, nakita niya. Kinorek ko rin tatay ko, sabi ko, pa, hindi mo rin naman pwedeng sabihin na si Lord ang may gawa sa'yo niyan. Kasi in the first place, kaya ka naman nagkaroon ng ganyan sa baga, kasi ang lakas mong magyose at mag-inom. Anong sabi ng tatay ko? Pwede mo ba akong ipanalangin na tanggapin ako ng Panginoon? Ngayon kapatid, again, kung yung issue mo kapatid, yung illustration ng may cancer na sinabing na lumalaban sa Panginoon. Sige nga, matanong ko po kayo, hindi ba dapat mas nakita mo na lumalaban siya? Hindi ko naman sinabi kapatid na maliitin. Ang ibig kong sabihin, ipinapakita sa'yo na kahit anong hirap ng sitwasyon, kaya mo na magpuri pa rin sa Panginoon. Amen? O paano natin to, kapatid? Paano natin to ipapaliwanag sa 31? Agad siyang hinawakan niya, bakit ka nag-alilangan, napakaliit ng iyong pananampalataya? Sabi niya kay Pedro. Sige nga kapatid. Uulitin ko. Ako, kung sa understanding lang din, lagi akong umuunawa. Pero kasi kapatid, para din maintindihan mo, ang topic ngayon ay about sa pag-take mo sa perspective. About your sight upon the Lord. Amen. Hindi naman ang topic ngayon kapatid is about how you will handle your depression or how you will handle your situation. Pero ang topic kasi ngayon kapatid is about your keeping your eyes unto Jesus. Amen. Paano mo nga ipapaliwanag yung sinabihan ni Lord si Pedro na bakit ka nag-alinlangan, ang liit ng pananampalataya mo? Amen. Anong ibig ko sabihin kapatid? Nag-illustrate ako ng totoong narinig na may cancer,
pero patuloy pa rin nagpe-pray at lumalaban. Kasi kapatid, ang katotohanan, marami pong tao na maliit ang problema pero ang tindi na para bang ang tindi na ng pinagdadaanan na ayaw nang lumaban sa buhay. Amen. Kaya nga kapatid, maintindihan mo, meron pang ang biblical passage kapatid eh. Hindi ka nag-iisang merong ganyang pinagdadaanan. Amen. So kung titignan mo kapatid, aminin naman natin o hindi, meron talagang point of comparison pagdating sa pinagdadaanan ng isang victorious at sa pagdating sa perspective ng isang hindi pa nakakakilala ng lubusan sa Panginoon. Amen. Kasi kapatid, kung hindi mo i-highlight yung katapangan ng isa, paano lalaban yung pangalawa? Amen. Ako kapatid, nagka-counsel ako. Sa counseling kapatid, pakikinggan ko kayo. Walang judgment. Pero i-encourage ko rin kayo, kaya nga may testimony. Amen. Na malaman mo na may ginagawa ang Diyos. Amen. At again, never dito kapatid na meron akong minaliit. Wala. Pero lagi akong straightforward na sabihin na wag mong bebihin yan. Lagi ko yan sasabihin. Bakit? Kasi kapatid, hindi naman lahat nadadaan talaga sa ganun. Kailangan mong real talkin. Sige nga, kayo kapatid. Kahit naman sa mga pamilya niyo i-take na natin bilang as family. Dahil open, kung titignan mo kapatid, dahil open sa family nga wala nang barrier. Tama? Di ba? Wala nang barrier. Pag dapat sabihin, dapat sabihin. Amen. Kapatid, hindi po invalidation yun. Sige, magkaroon tayo ng survey kapatid. Invalidation ba yun? Oo, hindi. Kasi kapatid, kung invalidation yun, di sana pag may correction, ini-invalidate ba yung feelings? Hindi naman. Tinuturuan nga kung paano niya mapagtagumpayan. Amen. Ulitin ko kapatid, mahirap talaga na kung titignan mo ganun. Pero kung nakita mo to kapatid na grace ng Diyos sa'yo, kaya ka itinatama, hindi po invalidation yun. Amen. Kasi kapatid, kailangan mong mamulat. Kailangan maintindihan na ganito. Amen. Kasi kapatid, kung ako alam yan, alam po yan ng mga nandito kapatid, may mga moment na hindi naman ganito preaching ko. Tama ba? Maraming moment kapatid na laging understanding ang preaching ko. However, ngayon kasi, ito kasi yung konteksto Amen. Ito kasi yung sinasabi ni Lord. At kung ito po yung sinasabi ng Diyos, hindi ko to pwedeng i-take lightly. Again, ulitin ko ano pong mali sa sinabi na tumingin ka kay Jesus? Anong mali din sa sinabi na itong may cancer? Yun naman talaga sinabi niya sa akin Ibibigay ko pa yung screenshot. May stage 4 cancer po ako pero pinagpe-pray, pero nananalangin pa rin ako. Amen. Ano ring masama kapatid na sabihin ko na wag mong bibihin problema mo. Kapatid ako, sa totoo lang, dito po sa church, sa mga young people namin,
Lagi kong sinasabi, mapalad ka pa. Kasi kung mapalad ka nga, nandito ka eh. Kasi minsan, dahil nga naging complacent na, hindi na nakikita pagpapala ng Diyos. Amen? Hindi na nakikita kung ano yung ginagawa ng Panginoon. Kasi nga, nandun na lang. Kaya kapatid, kung titignan natin, tingnan mo si Pedro po, lumubog, hindi dahil malakas yung hangin. Kung hindi dahil nakita niya yung mga nasa paligid niya kaysa kay Jesus. Amen. At ito naman yung grace ng Diyos. Ang grace ng Diyos, kapatid, pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, agad kanyang kukunin. Amen. Tignan mo Ngunit nang mapansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagipin niyo ako. When you call upon the name of the Lord, anong sabi? Agad siyang hinawakan ni Jesus. Amen. Yun yung grace. Na kahit na anong mangyari, kahit ano pang estado ng faith mo, pag humingi ka ng tulong sa Panginoon, agad kanyang sasagipin. Amen po ba? Pwede ba natin palakpakan si Lord? Hallelujah. Amen. Ulitin ko agad kanyang sasagipin. Kahit ano pa yan. Ang mahalaga kasi, malaman mo si Lord kailangan mo. Minsan sa buhay natin, kapatid, talagang mararanasan mo yung hindi maganda. Kasi nakakalimutan mo yung nagbibigay ng Amen. Ulitin ko, lagi kang kakatagpuin ng Panginoon sa lowest moment mo. Lagi. Pero pwede mo sanang hindi danasin kung una pa lang, nakatingin ka na kay Lord. Gets nyo? Naintindihan nyo ba ako? Amen. Kasi kapatid, kung lagi na lang nakikita mo yung, kawawa naman ako, ganyan na lang ako, hanggang ganito na lang yung buhay ko. Wala talaga, kapatid. Kahit saan ko tignan wala talaga. At kailangan kong sabihin. Kasi dapat matutunan mo yun. Amen. Marami pa nagtatanong sa'yo, paano kuya ganito? Paano kuya ganyan? Binigyan ko ng solusyon nang ayon pa rin sa pagtingin sa Panginoon. Amen. Ano ba yung PT party? Hindi ko nga alam yan Sa totoo lang, kapatid, alam niyo yan na nasa community. Alam niyo yan. Papakinggan kita, kapatid. Pero kung gusto mo talagang umayos yung buhay mo, kailangan mo rin marinig yung correction. Kasi yun yung katotohanan Imagine mo, kapatid, isang taon na po ako nandito. Isang taon na po ako nagla-live. At may mga dinisciple na ako. Ngayon, ano ba yung PT party? Pinagtutulungan ba? Yan ba yung tingin nyo? Yan ba yung ibig sabihin niya ni Kuya? Sino ba yan? Sino ba to? Wala kasing pangalan Pero sige. Kapatid, alam niya yan Ulitin ko. Na maintindihan. Ito kasi hindi naman to pumasok to nung walang ka-context Sa dami niyo po, kapatid, I try my best to counsel. Tama ba? Alam niyo yan. I always ask for a prayer request. Nanghihingi rin kayo ng payo sa akin. Amen? Kaya tanong niyo paano ganyan ang ganyan. Pero kapatid, meron akong kinorek na sabi ko, ito na nga po lahat. Sabi ko, ito na lahat, ate. Ito na lahat. Tapos, sabi niya, di naman ata ko mahal ni Lord. Ganito naman ata. Sabi ko, ate, kailangan mo itong marinig. Hindi pwedeng yan na lang lagi mo nakikita. Baguhin mo perspective.
Ah, okay. Yun pala yung PT party. Okay. Akala ko kasi, he is talking about us. That we are partying about the pittiness of others. Yun yung tingin ko. Ngayon, kung may ganyan kapatid, actually, ganyan din naman eh. Mga tao na nagsasama-sama nakikiawa sa'yo, nakikibitter sa mga bitterness mo. Ah, okay. Hindi mo tayo ganun, di ba? Ganun ba yung ginawa natin? Hindi naman, di ba? Kino-correct nga natin eh, para maging maayos. Amen. Kasi kapatid, sige kahit pag pumunta kayo ng mga counseling session or coaching, kapatid, hindi hindi talaga pwede yung gano'n, yung parang mag hindi hindi naman sa hindi ka mag-a-agree, pero yung sympathy na mali, ano ba yung sympathy na mali? Parang ganito eh, kunyari nagkasala ka, kunyari si Lian na lang, si Lian kasi huling nag-comment eh. Kunyari nagkasala si Lian, tapos sasabihin ko, okay lang yan Lian, naiintindihan naman kita, tama lang yung ginawa mo kasi ganyan. Hindi puwedeng gano'n 'no? Mamamali ka kapatid kasi naging bias ka na sa opinion dahil gusto mo lang na hindi siya ma-offend. Yun yung maling sympathy. Amen. Mas gugustuhin ko pa kapatid na maging transparent kayo sa akin. Amen. Mas gugustuhin ko pa kapatid na sabihin mo ganyan. Pero yung yung ano kasi, the argument kasi is that wag daw sabihin na wag bebehin. Ito, 'di ba? Kaya kapatid hindi pwede. Eh ako, pasensya na po kung ma-o-offend talaga kayo pero hindi ko rin talaga pwedeng sabihin na hindi eh. Kami kapatid, ako nagka-counseling ako at marami na po akong kinounseling dito. Sa church, dami. Tropa ko introvert eh. Dami. Introvert, extrovert, lahat dumaan. Pero kasama po kasi sa counseling, 'pag naintindihan mo na para po mas maintindihan niyo sa counseling 'no, 'pag naintindihan mo yung whole picture, ba ito yung whole picture? 'Pag naintindihan mo na, kasi ako observant ako kapatid. Ngayon, hindi naman isang araw lang counseling, eh. Dami yan, daming proseso yan. Pero 'pag naintindihan mo na yung whole picture saan siya nanggagaling, doon na papasok yung correction. Kumbaga sa damit na butas, alam mo na kung saan yung butas, yun na yung tatahiin mo para maging maayos. Amen. So kung titingnan mo, kasama dun yun, eh, ang dami ko ditong kinorek. Sabi ko, ayusin mo lang yung mindset mo. Daming paliwanagan, sobra. Ilang meetings yun. Iniisa-isa ko talaga. Kasi kailangan eh. E tignan mo nga si Jesus. Nagtanong oh, bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya. In-address niya. Amen? Kailangan i-address. Kasi kapatid, kung hindi mo i-address, wala rin. Again, hindi naman kasi ito unang live ko. Tama ba? Kasi ang konteksto kagad, para bang ngayon lang ako nag-preach. Hindi, no? Tagal-tagal ko na nagpe-preach dito, kapatid. At alam nyo yan, sobra na grace. Sabi ko nga nung nakaraan eh. Sabi ko, kahapon, di ba? Ito na yung dapat seryosong time na. Amen. Hindi na pwedeng kapatid na ano. Anong edad pa para matuto ka? Amen. Imagine mo, hindi ko alam kung ilang taon na si sir. O, sir o ma'am. Pero di ba, paano yun? Di ba? So yun lang, no? Pero ibig sabihin ako, I will stand firm pa rin na I will correct. No? Hindi pwedeng mawala.
Kahit sabihin pa na mabawasan ako ng followers, okay lang, no? Hindi naman followers ang habol, kundi mabago buhay. Amen. At kung meron talagang mga pagkakataon, kapatid, na mabago yung buhay mo, na kailangan mong matindi yung ano mo, matindi talaga yung sabihin sa'yo. Kasi hindi ka naman nadaan na sa pakiusapan eh. Amen. Hindi naman na madadaan talaga minsan sa pakiusapan, ang dami na. Hindi rin kapatid na nadadaan na sa kung ano-anong mga bagay. Meron nga dito sa amin, kapatid, sa totoo lang. Meron po dito sa amin. Tinulungan mo na't lahat. Pinaayos mo na rin yung bahay. Ayaw pa rin sumamba sa Diyos. Hindi pa rin makita na si Lord ang tumutulong. Yung wala pa rin ang hinahanap, hindi na. Amen. Si Lord na bahalang umunawa, si Lord na ang bahala, ipinagkatiwala na kay Lord. Bakit? Ibinigay mo ng lahat eh. Limited lang ang tao, kapatid. Amen. Limited lang po. Pero, ibig ko sabihin, nasa sa tao na yan, kung patuloy niya pa bang titignan si Lord o hindi. Kaya nasa sayo yan. Sabi mo nga dyan, nasa sayo yan. Amen. Kasi kapatid, hindi na nga dapat talaga binibaby. Sa totoo lang, pasensya na po kayo. Hindi talaga eh. Kahit saan ko tignan, hindi talaga eh. Pasensya na. Amen. Ngayon, kung ulitin ko, maintindihan ko kung bago ka. Maintindihan ko, kapatid. At iintindihin at hingiin ko pa rin prayer request mo. Pero, kung naibigay na sa'yo lahat, mapagkatiwalaan ka dyan. Amen. Kasi, di ba, mo yung parable of the talents. Binigyan ng 5, 7, 10. Hindi naman sa dami, kundi dahil sa kung paano ka naging faithful. Di ba, anong sabi nung dalawa? Ito po pinagtrabaho namin, kumita. Yung isa, binaon ko po kasi nakakatakot po, hindi ko na po ginawa para hindi. Ano sabi? Kung anong meron ka, kukunin pa. Di ba? Ibig ko sabihin, kapatid, pamatured na eh. Again, hindi din i-disregard kung anong emotions o anong pinagdadaan. What I'm just saying is that, turuan mo yung sarili mo na tumingin pa rin sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kapatid, di ba sabi po ng Bible? Sabi ni David, kaaluluwa ko, bakit ka nababagabag? Sumamba ka sa Diyos na nagbibigay sa iyo ng buhay. Amen? Ganito din ang sinasabi ni Lord sa Bible, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? Pero kapatid, ikaw na lang dapat ito na yung kamay ni Lord, na sa'yo nakaabot na. Ang tanong, aabutin mo ba? Kapatid, wala namang sinabi si Lord na hindi kanya i-correct. He will always correct you. Kung titignan mo yung mga disciples, kapatid, kung titignan niyo po yung disciples, saan damakmak? Saan damakmak na sermon? Di ba? Nabasa niyo ba yung mga 4 gospel, kapatid? Saan damakmak na sermon? Pero tingnan niyo ang ganda nung nangyari. Kahit saan damakmak na sermon, pag-ascend ni Lord at pagbaba ng Holy Spirit, para bang bago sila. Amen. I-upload ko po mamaya. Maharap ko lang. Amen. Kaya kapatid, kung titignan natin to, napakahalaga na maintindihan mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya wag mong pabayaan yung sarili mo. Amen. Hindi mo dapat makita na hindi nakaabot ang kamay ng Diyos sa'yo. Ang lagi mo tignan, yung ginagawa ni Lord. Kasi, sa totoo lang, kapatid, hindi ka naman talaga pinabayaan ni Lord. Ang pangako nga ni Lord sa'yo, hindi ka niya iiwan ng pababayaan man. Tama ba? So, kung yun yung pangako ng Diyos sa'yo, at yun yung ibinibigay sa'yo ng Diyos, sana ma-appreciate mo. Amen. Ngayon, kung may ginawa ang Diyos sa'yo,
Huwag mong kalimutan yung last verse. Pwede mo bang basahin yung last verse, kapatid? 32 and 33. 32 and 33 po. Basahin ko, no? Pagsakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka. Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos. Kapatid, yun po yung act of humility. Nagpakumbaba sa Panginoon. Sumamba sa Diyos. Amen. Kaya nga, kapatid, napakahalaga ng pagpapasalamat. Kahit ano, kapatid, maliit o malaki. Amen. Magpasalamat ka kay Lord. Ako nga, kapatid, na-invite ako kahapon kumain sa Bulaluhan. Salamat, Lord, na-invite pa. Amen. Sakit ang ulo ko kagabi, kapatid, kasi iba yung lamig kagabi. Pero gumising ako na umaga na maayos ako. Salamat, Lord. Babalik ka dun sa pagsamba. Amen. Kasi tunay ngang nakita mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Amen. Tunay nga na hindi ka pinabayaan ng Diyos. Sabi mo nga dyan, tunay ngang hindi ka pinabayaan ng Diyos. Dapat yun yung makita mo, kapatid. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Pero dapat makita mo. Amen. Dapat maintindihan mo, kapatid, na wala kang ibang sasambahin kundi ang Diyos at ang Diyos lang. Doon pa rin tayo, babalik pa rin tayo sa principle, kapatid, na makita mo si Jesus. Kasi ulitin ko, kapatid, hindi na ito yung panahon na dapat na lagi na lang na ikaw yung tinutulungan. Dapat ito na yung panahon na ikaw na ang nagbibigay ng tulong. Amen. Ikaw na yung nagpe-pray sa iba. Kaya nga, kahit dami nating pinagdaanan, kahit ang dami nating suliranin, nagbabasa pa rin tayo ng Bible. Nagpe-pray pa rin tayo. Bakit? Kasi mabuti si Lord eh. Yun yung tamang paglaban sa buhay. Kung iisipin mo, kaya hindi ka rin makausad-usad sa buhay, dahil lang nga lang din ganun. Sa pananampalataya mo, sa tamang pagtingin mo. Amen. Kasi, kapatid, kung pag-uusapan natin buhay, na kay Lord ka o wala, uusad ang buhay. Tama? Hindi po mag-a-adjust ang mundo sa'yo. Hindi mag-a-adjust yung oras sa'yo. Hindi sasabihin sa'yo ng oras, wait kita, wala. Uusad at uusad. Kahit anong mangyari, kapatid. Nakita ko yan sa buhay ko eh. Nakita ko yan sa buhay ng pamilya ko. Nakita ko yan sa buhay ng mga kapatid ko sa Panginoon. Kaso, mafe-feel mo yung sayang. Kasi sana pala na kay Lord na ako kahit ganito. Amen. At gusto ko i-end to, no, sa buhay ni Joseph. Kaya yan si Joseph the Dreamer. Sa every season ng buhay niya, kapatid, hindi niya nakita na kawawa siya. Paano ko nasabi? Kasi ang nakalagay lagi sa scripture, the Lord was with Joseph. Priority niya si Lord eh. 'Di ba? Meron pong nag-send sa akin ng AI preaching. Sabi daw, pag naka-receive ka daw ng vision sa Panginoon, wag mo na daw sabihin sa iba. Kasi daw mali daw yung ginawa ni Joseph na sinabi niya doon sa mga kapatid. Hindi naman. Hindi magiging mali yun, kapatid. Kasi kalooban ni Lord yun eh. Sabi ko, bakit ano ba AI? Kaya huwag na kayong makinig ng mga AI preaching, kapatid. Parang awa nyo na. Mali eh. Sabi niya, tingnan mo si Joseph, natuto siya sa maling paraan na dapat hindi niya sinasabi ang vision ng Joseph. Mali! Sabi ko, konteksto pa lang mali na eh. Kapatid, kailangan niyang sabihin yun kasi kapahayagan yun ng Diyos. Ngayon, hindi problema yung revelation eh. Ang problema yung puso ng mga kapatid. 'Di ba? Ulitin ko
Hindi problema yung revelation, ang problema yung puso ng kapatid. Ano nangyari? Nagalit sila kay Joseph. Anong ginawa? Binugbog, nilagay sa pit at binenta. O pagkabenta, declared na patay. Ano nangyari? Pinadala sa kay Potiphar. O, the Lord was with Joseph. Naging maayos yung pagtatrabaho. Kaso, itong asawa ni Potiphar, sabi niya, Joseph. Buti na lang si Joseph tumakbo, napagbintangan. Kinulong. Nung pagkakulong, sabi pa rin ng Panginoon, the Lord was with Joseph. O, minarinig ba kayo doon na nagreklamo siya? Hindi. The Lord was with Joseph. Naniniwala kasi ako, nakikipag-usap siya sa Diyos. Minareceive na vision eh. Amen. O, nasa kulungan, may tinulungan siyang cupbearer. Nakalimutan siya. 2 years, nakakulong siya. Naaalala siya ngayon. Nung naalala siya, ininterpret niya yung dreams ng Pharaoh. Ano na ngayon nangyari? Binigyan siya ng signet ring. Anong signet ring? Second in command. Na lahat ng sasabihin ni Joseph ay para bang salita ng Pharaoh. Hindi pa doon nagtapos, kapatid. Nung sa kanyang leadership, nagkaroon po ng tagsagana at ng famine. Anong ginawa niya? Habang tagsagana, naghanda siya. Bakit? Kasi wisdom ng Lord. Amen. O anong ginawa niya? Nag-imbak. Nung nag-imbak, dumating ang taggutom. At doon na pala makikita ng mga kapatid ni Joseph at ni Jacob na mabuti ang Diyos. Na kahit ganun ang ginawa nila, si Joseph pa rin ang tumulong sa kanila. Anong ibig ko sabihin? Because the Lord was with Joseph. Bakit? Kasi meron siyang mindset na tama. Ano ang mindset niya? The enemy meant it for evil, but God turned it to good. All these things happens to preserve life. Imagine mo, nakita niya yung from pit, going to Potiphar's house, going to prison, going to be forgotten, sa paghihirap, etc. Emotional pa, lahat na yan. Nangyari ang lahat ng bagay na ito to preserve life, kapatid. Kaya ikaw, pinagdadaanan mo yan kasi gagamitin ka ng Diyos to preserve life. Amen. Gagamitin ka ng Diyos sa mga katulad mo na may utang. Kaya ngayon, ikaw muna, manalangin kang ayusin ng Panginoon para i-testify mo yan. Amen. Tingnan mo, kapatid, yung si Ate Nazarene dito sa amin, stroke patient yun. Sabi ng doktor sa kanya, 5 days na lang siya. Pero ano nangyari, kapatid? Anong sabi niya? Pinag-pray po ako at ako po ay nakalakad ngayon, kapatid. 4 na stroke ang nadala niya sa church. Gagamitin ka ng Diyos kung saan ka mahina. Kasi palalakasin ka niya. Amen. Kaya yung maraming utang, hintayin mo, babayarin niya ni Lord kasi gagamitin ka ng Lord sa maraming may utang. Sa mga may anxiety and depression, huwag ka mag-alala, kapatid, gagamitin ka ni Lord. Mag-heal ka muna, umayos ka muna. Amen. Dahil, kapatid, ang Diyos po, He will use you to preserve life. Ang tanong, tatanggapin mo ba? Hindi ka pababayaan ni Lord, kapatid. And that's my, sige po, ilapag nyo lang dyan. And that's my faith, no? Hindi ka pababayaan ni Lord. Hindi ako pababayaan. Comment mo nga dyan, hindi ako pababayaan ni Lord. Amen. At ito, kapatid, kahit na sabihin nyo na, religious phrase lang yan, religious quotes, ang dami na, kapatid, tinulungan nito. Kasi kiniklaim nila na hindi sila pinabayaan ni Lord. Amen. Kaya napakahalaga niya na maintindihan mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen. Ako, ulitin ko, kapatid, natapos na kasi yung frustrations ko eh. Ano yung CG, core group? Hindi naman. Alam mo, kapatid, nung nag-handle po ako ng Bible study, hindi rin naman ako okay. Pero, hindi naman din nga ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Along the way kasi, kapatid,
matututo ka dun sa mga pinagdadaanan ng mga kapatid. Alam po yan. Sino-sino ba nandito? Teka lang, tignan ko nga yung mga, oh, natuto ko sa buhay ni Natalie. Natuto ko sa buhay ni Mai. Sino pa ba nandito? Kay Jazz, sa asawa ni Jazz. Kay Ate Elizabeth, nandito pala. Si Ate Mariel, natuto ko dyan. Kay Ate Eds, kay Kuya Alec, nandito pala. Titingnan ko lang ha. O kay Mark, nandito pala si Mark. Si Rain, o andito rin si Ate Candy. Ate Jo, andito ka pala. Di ko, sa unlike kasi sa computer, nakikita ko yung iba, dito hindi. O. At kung hindi ko pa na-mention na nakausap ko, natuto rin ako sa kanila. Amen. Sa pag-handle kasi ng group kapatid, ng care group. Ayun, si Ate Cyril, nandito rin pala. And si Deng, nandito pala si Deng. Si Ate Hana, nandito pala. Lahat yan kapatid, matututo ka sa mga buhay nila. Amen. Kaya nga yung ministry kapatid, hindi lang ikaw yung giving, ikaw din yung receiving. Amen. Kaya nga more than you know eh. More than you know, ang laking tulong sa akin na tong group na to. Amen. Ay, dito pala si Michelle, bago pangalan mo, Mitch ah. Kaya pala hindi kita nakikita, akala ko kung sino, ikaw pala yung Mitch. Ay, magparamdam naman kayo, hindi ko naman kayo nararamdaman naman yung iba naman. Pero kapatid, sa totoo lang, alam nila yan. And dito pa din sila, Ate Hanabi, sila Christian, no? Alam ng mga kapatid yan na ang dami ko natutunan dahil dito. At hinambol din ako ng Diyos. Especially sa mga pinagdaanan in the past. Tinanggal ni Lord yung character ko na hindi tama. Pinarealize ni Lord sa akin na kung bakit niya ako tinawag, kung bakit kailangan ko ayusin buhay ko. Amen. Kung bakit kailangan ko ma-overcome yung mga bagay-bagay sa buhay ko. Paano ko magiging more understanding. Kasi narinig ko yung testimony. Kaya huwag kang matakot kung may pinapahandle sa'yo ang Panginoon. Ang mahalaga kasi ang foundation mo, prayer pa din. Amen. So, ganun din sa buhay, kapatid. Hindi mo alam, naging blessing ka pa sa Panginoon. Amen. Kaya, dalangin ko, ako bilang lingkod din ng Panginoon, no? Kaya nga, sobrang eager ko, kapatid, pagdating sa prayer. Alam niyo yan. Kahit na mukha na akong sirang plaka na pengi prayer request, pengi reflection, pengi testimony. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo? Kasi hindi mo alam na pag may nakabasa nun, malaking bagay. Amen. Ito yung mga kapatid, meron ngang kaya binuhusan ako ng malamig na tubig talaga nung may nagsabi sa akin. Kasi di ba, hindi na ako nakakapag-upload sa YT kasi sobrang busy ko talaga. Pero alam mo, biglang nagsabi, Kuya Jerome, pwede po bang pa-update ako ng YT? Kasi hindi po ako nakakaabot ng live niyo, pero nandun po ako lagi nakatambay. Tapos sobrang laking tulong po sa akin. Alam mo, sabi ko, Lord, sorry na neglect ko. Sorry talaga. Sabi ko, akala ko kasi, pag tinignan ko kasi doon, ang views lang, 1, 3, 5. Sabi ko, Lord, worth it ba? Hindi mo alam pala doon sa 5, meron palang nangangailangan pala. Amen. Kaya kahit isa, okay lang. Kaya ngayon, mag-upload ulit ako. 3 ata hindi ko pa na-upload eh. 3 o 4, pero nag-upload po ako last time, 6. Diba? Ibig ko sabihin, marami palang nangangailangan. Kaya nga, it is not about you. It is about the Word of God. So, kung ang salita ng Diyos ay pinrich mo, kapatid, siya mo si Lord. At yun din ang susi ng evangelism. Eh. Di ba, tanungin ko kayo, natatakot kayo mag-share ng gospel, di ba? Tama, mali? Di ba? Natakot ka mag-share ng gospel, natatakot ka mag-pray sa iba. Eh, huwag ka matakot, si Lord naman yan eh. Amen. Ang gagawin kasi ng kaaway, paano pag na-reject ka, paano pag na-ganyan ka. Pero hindi mo alam, kapatid, grabe gagawin ni Lord. Amen. Ang mahalaga kasi, it is not about you. It is about the Word of God. Amen. Imagine mo, magpaskil ka lang ng God is good, meron nang gagawin si Lord doon. Amen. Kahit nga mag-post ka lang, kapatid, ng Bible verse, wala mang nag-like niyan, pero pag may nakabasa niyan, the Lord will minister to him or her. Amen.
Kaya kapatid, sinasabi, oh, di ba? Ang dami nyo pala. Mag-upload na po ako. Mag-upload na. Amen. O, ngayon halimbawa, o, sige hamunin ko kayo. Pwede ba tayo magkaroon ng assignment? Assignment ko kayo ha. Mag-preach, mag-post kayo sa social media nyo, one verse a day. Kilala niyo si Crison? Nasa si Crison? Crison, nandito ka ba? Teka lang ha, check ko nga. Crison, kung nandito ka, igalawin mo naman yung baso. Mukhang wala ata si Crison dito eh. Si Crison, kapatid, gagawin niya lang, picture tas verse. Imagine mo, halimbawa, pinost mo, Jeremiah 29:11, halimbawa lang ha, pinost mo, tas may nakapanood na 200. Imagine mo, may 200 ka nang naabot. Okay, hamunin ko kayo ha. One verse a day. Wala nang paliwanag. One verse a day lang. Amen? Kaya ngayon, kung kaya nyo i-share yung devotion natin everyday sa social, share nyo kapatid. Amen? Kasi hindi mo alam kung sino maabot. Alam nyo po ba, meron ako nag-trend dun sa Blue Up kapatid na post ko yung about dun sa nagpapatanggap po ako ng salita ng Diyos. Imagine mo kapatid, may nag-comment doon. Tinag niya yung mga kaibigan niya, tapos sabi niya, sabay din kayo sa prayer. Evangelism! Oo, kasama yan, marami ng assignment. 7 na tao na ipagpe-pray. Tapos, yung daily devotion. Tapos ito pa, mag-post ka everyday. Amen. Walang problema dyan. Ang mahalaga, maabot. Amen. Malay mo, isang araw na lang, nag-share ka na pala, nagpipreach ka na pala katulad ko. Amen. Yun nga rin yung goal ko eh. Mag-live kayo, mag-live. Mag-share kayo mag-share ng gospel. Kasi kapatid, ang mahalaga, may nakakarinig po ng salita ng Diyos. Amen. Kaya nga kapatid, mo kahit naiiyak ako, ano ba lagi ko sinasabi? Panibagong araw, panibagong maglilingkod na naman po. Hindi ako marunong mag-record. Okay pa sana kung live eh. Ang hindi lang maganda dito kasi sa TikTok, hindi siya auto-upload no pag nag-live ka. Hindi siya na-upload. Unlike sa Blue App. Kaya nga hinihintay ko kapatid na makapag-live din tayo sa Blue App. 2 months pa eh. Kaya please tulungan nyo naman ako. Ma-10K natin yun. Invite friends to like naman. Please lang, no? Kasi maganda po maka 10K doon. Tapos, doon ako magla-live. So, parang dalawa na live ko every time. So, yun. Anyway. Kasi mas ano ako dun eh. Mas ano po ako. Yung on the spot. Kaysa sa content. Hindi ako marunong. Pero anyway, ang mahalaga talaga, mag-post ka. Man, alam mo ba batid, meron pong isang football player naglagay siya sa jersey niya ng John 3:16. Sikat na football player to, pero hindi ko alam yung pangalan. Sikat, di alam eh, hindi no. Naglagay siya ng John 3:16 sa patch niya. Alam mo kapatid, sobrang curious ng mga nanonood. Di ba syempre pag football, soccer, football, soccer. Di ba pag soccer, oval talaga. Imagine mo, naglagay lang siya ng patch, tapos nasabi na, that day daw, sobrang dami daw nag-search about John 3:16. Oh. Si Lord na bahala doon kung may kikilala o hindi. Ang mahalaga, naipamalita mo. Amen? Sabi mo nga, napamalita. Kaya kapatid, huwag kang matatakot. Si Lord naman ang kikilos, hindi ikaw. Yun po yung foundation ng evangelism eh. Tanggapin man nila o hindi, ang mahalaga, na-preach mo. Amen? Oo, masakit talaga kapatid pag na-reject. Masakit. Dito nga, namumura pa ako eh. Pero okay lang. Amen? Okay lang. Kahit sabihan pa ako ng balasubas, okay lang. Sabi pa nga, kanina nga may nagsabi, patingin daw jawline. Ayan o, jawline. Okay lang. Amen? Pero kapatid, merong paring maaabot yan. Yun ba yun? O yun na, ano na ni Hannah. Tama ba? Team Tebo. Thank you naman Hannah sa pagsa-search. Pero nag-gets nyo ba yung point ko? So ibig ko sabihin, wag mong maliitin yung sarili mo. Kasi hindi naman ikaw ang titignan.
Ang gagawa naman, ang banal na espiritu. Amen. Ang mahalaga lang, maabot. Footballer na may 316K. Tama! Di ba? So, purihin po si Lord, no? Di ba? O imagine mo, kaya nga kapatid, ang i-pray natin sa Pilipinas, itong mga influencer, mga kilala sa Panginoon, imagine mo, si Ivana Alawi, maging Christian, hindi na mamimigay ng iPhone 17, kundi Bible na. Wow naman! Amen? O kaya naman, sino pa bang mga sikat? Sino lang ako maisip? Si Jerome na lang. Amen? Salamat sa Panginoon, kapatid. Meron na pala tayo. Ano, kukunin ko na yung Bibles, no? Kukunin ko na yung Bibles. So, baka magpadala na tayo sa Cebu. Siguro hanggang bukas, ibigyan niyo ako ng oras. Kunin ko ulit yung mga address. Kasi meron po akong outreach Bible, yung ganito. Cebuano. So, may mga kapatid tayo na nag-request. Kaya, ayun, ipapadala natin. Titingnan ko pa kung magkano eh. Tapos at the same time, bibili po tayo ng, may magbibigay po sa atin ng, hindi pala nagbigay, inipon niya. Alam mo kapatid, ito pala, no? Natuwa ako sa Panginoon kasi sabi nung isang kapatid, alam ko nag-comment dito yun nung gabi. Jesus Intercessors Baptist Church kami kapatid, pero naniniwala kami sa gift of the Holy Spirit. Natutuwa ako, sabi niya, Kuya Jerome, nagpe-pray po ako sa Panginoon. Kung kanino ko po ibibigay itong naipon kong 8 Bible, or tama, 8 Bible. Pinagpe-pray ko po kung si Tete Lestay, si EJ, o si Kuya Je. Sabi ko na. Aba, nadamay pa sa listahan. Tapos sabi niya, tapos nung nag-open po ako ng TikTok, nag-live kayo, purihin po ang Panginoon, sa inyo ko po ito papadala. Wow! Thank you, Lord. Alam ng Lord na hindi pa ako anak ng contractor para mamigay ng maraming Bible. Pero ang mahalaga, uusad. Amen. So baka kasi, sana dumating na, kasi baka ngayong Sabado, pupunta ako doon sa isang community, ipapamigay ko yung mga Bible. So, kaya yun, salamat sa Panginoon. Thank you, Lord, talaga, no? So, yun, no? Sana may mga natutunan kayo. Magkita tayo ulit mamayang gabi, kapatid. Ano pala, yung mamayang gabi, discipleship ulit. Kasi nabitin talaga ako sa discipleship kagabi. Kinakausap na talaga ako ng Lord. So, mamayang gabi, discipleship pa rin, pero online muna. Kasi, ang dami pa po na ngani na hindi pa po nag-register doon sa ating discipleship form. Please naman, mag-register na kayo. Pero again, mamayang gabi, kapatid, disciple.praise part 2. So, lalagyan ko, yung part 2 naman, kapatid, na kung paano po lumalim yung disciple after po nilang matutong manalangin kay Jesus. So, pupunta tayo sa prayer in the book of Acts. So, yun, no? So, discipleship.praise part 2. No, sa mga gusto po sumali ng group chat namin, sali po kayo at dun po merong form. So, this week po, kapatid, hindi muna tayo magko-close group kasi we are still gathering. Pero, next week, mag-G-Meet na tayo every Wednesday po yun. So, disciple.praise, no, discipleship natin. Nasa group chat din po. Ayun, thank you po, no. At the same time, kapatid, yun. Pasama pa rin sa prayer. Kinausap po ako ng Panginoon talaga na wag ako maghulugan. So, ipe-pray ko na lang na mabuo na. Mabuo ko yung para po sa e-bike, no. So, though may fund naman, at naipaalam ko naman yung iba na fund, pero hindi pa rin siya kaya ng cash eh. So, mas maganda kasi cash para malaya na sa utang. Kaya, nagpunta kasi ako, medyo po malaki eh. Yung supposed to be kasi, kapatid, na bibilin ko na e-bike, 66K. Pag naging installment, magiging 80 or 90.
Sabi ko, ang taas naman pala ng interest. Kaya sabi ko, sayang. Kaya ipunin ko na lang, magtitiis na lang muna ako. Kaya pasama na lang din sa prayer at pasensya na rin po, hindi muna itong online ang i-improve natin, yung ano muna, yung face-to-face kasi katulad niyan, tag-ulan, ang daming outreach. So, at least yun, may maiangkas ako, madadala ko sa ministry. So, ayun. Kaya yun, thank you po. Thank you po. Pagpalain po kayo ni Lord at nawa po sama niyo po ako lagi sa prayer niyo, no? At the same time, kapatid, lumago po. At yun din, mamimigay na rin tayo ng tulong po doon ngayong Sabado ng mga bigas at the same time Bible. So ayun, salamat po sa Panginoon, pagpalain po kayo ni Lord at naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos sa inyo. Magkita-kita po tayo mamayang gabi. Ang topic natin, Disciple That Prays Part 2, about naman sa prayer life na nila nung nag-ascend na si Jesus. Amen? So ayun, thank you po, pagpalain po kayo ng Panginoon at sa Diyos po ang lahat ng papuri. Amen, bye-bye po. Ay, wala pong notes to kapatid kasi straight from the Bible eh. Hindi ako naka-prepare ng notes. So, ayan, dahil wala akong notes, yung mga nag-notes dyan, pakishare po yung notes nyo. Bawal tamarin. Amen? Bawal tamarin na i-share nyo po yung notes nyo sa group chat.